Mariana. Binibini number 2. Binibini number 2 is from Burokong. Binibini number 2 is Binibini Sandy Manzano Valencia. Binibini Sandy Manzano Valencia, where the creation of opera ni Dexter Magpantay.
Pinipili number 1 is from Purok Tres. Pinipili number 1 is Pinipili
Griselda de Villa.
question is number 4. Question number 4. Dito tayo titingin. Pwede bang medyo both sides na lang yung mga binibini natin? Question number 4. As a Binibining Grand Bautista candidate, what makes you proud to be part of Bautista? Again, as a Binibining Grand Bautista candidate, what makes you proud to be part of Bautista? In Tagalog, bilang isang kandidata ng Binibining Grand Bautista, ano ang nagpapalakas ng iyong pride na maging bahagi ng Bautista? Thank you po. Ang nagpapalakas po sa akin ay ang aking mga taga-Purok at ang buong taga-Bautista, lalong-lalo na sa aking mga magulang. Dahil sila yung todo suporta sa akin araw-araw. Kada ako'y may practice, lagi nila akong inaasikaso. Thank you po. Thank you, Binibini number 1. Number 6. Number 6. If you had a message to all the youth in our barangay, what would it be? Again, if you had one message to all the youth in our barangay, what would it be? Kung may isang mensahe ka sa lahat ng mga kabataan sa ating barangay, ano ito at bakit? Again, kung may isang mensahe ka sa lahat ng kabataan sa ating barangay, ano ito at bakit? Bilang isang binibig, ang aking gustong mensahe para sa aking mga katulad na kabataan ay ang maging mapagmalasakit sa mga kapwa at maging matulungin. Dahil ito ay importante sa ating buhay. Bilang isang kabataan, kailangan natin maging matulungin. Matulungin sa kapwa at sa mga mamayanan. Kailangan natin magkaisa sa barangay. Dahil ito ang nagpapaganda at nagpapasaya sa ating barangay. Thank you. Thank you, number 2. Number 10. Question number 10 for Binibini number 3. Binibini number 3, question number 10. If you could share one piece of advice with the younger generation in your barangay, what would it be and why? If you could share one piece of advice with the younger generation in our barangay, what would it be and why? Kung may isang piraso ng payo kang na maibibigay sa mas batang henerasyon sa ating barangay, ano ito at bakit ito mahalaga? Kung may isang piraso ng payo na maibibigay mo sa mas batang henerasyon sa ating barangay, ano ito at bakit ito mahalaga? Para po sa akin, ang ibibigay ko pong isang pirasong mensahe para sa batang henerasyon sa ating barangay ay isa pong malaking respeto. Bakit po? Kasi po, nakikita ko po sa mga kabataan na mas madami pong nawawalan ng respeto sa ating mga nakakatanda. Dahil po, nawawalan po sila ng disiplina, gusto ko pong ipakita sa kanila, gusto ko pong ibigay payo sa kanila na magkaroon po tayo ng malaking respeto at disiplina sa ating mga nakakatanda. Yun lamang po. Thank you. Thank you very much, Binibini number 3. Question number 3. How do you think social media influences the youth in our barangay today? Question number 3. How do you think social media influences the youth in our barangay today? Paano mo nakikita ang epekto ng social media sa mga kabataan sa ating barangay ngayon? Paano mo nakikita ang epekto ng social media sa mga kabataan sa ating barangay ngayon? Binibini number 4. Thank you for that wonderful advice.
Well, as a youth in this generation, nakikita ko po na kung paano nakakaapekto yung social media sa mga katulad kong kabataan na parang halip na yung social media is dapat way ng pakikipag-communication is parang mas naging malala na umaabot na sa punto na parang nagiging bad influence na yung dating ng social media sa bawat kabataan ngayon sa sobrang nalululong sila sa paggamit ng social media and marami na ding nagiging maling epekto ang social media sa bawat kabataan na dapat naman ay mas maging maganda yung social media kasi ito nga dapat yung gamitin natin for communication. Thank you, Binibini number 4. Responsible use of social media. Ganda ni Ira dun. Number 7. What is the most important value that the youth of our barangay should practice today and why? What is the most important value that the youth of our barangay should practice today and why? Ano ang pinakamahalagang values na dapat isabuhay ng mga kabataan sa barangay ngayon at bakit? Ano ang pinakamahalagang value na dapat isabuhay ng mga kabataan sa ating barangay ngayon at bakit? Ang values po na dapat isabuhay ng mga kabataan sa barangay natin ngayon ay pagrespeto at tamang good leadership. Pag ang good leadership, sinamahan mo ng respeto, ang mga kabataan ay bilang kabataan, pag ang respeto at good leadership ay nagsama, magkakaroon ng matiwasay na buhay ang mga mamamayan at syempre, magiging malaking impluensya ka sa mga kabataan. And Thank you. Binibini number 5, Ira Abeliana. Thank you. Now, question number 9 ngayon. Question number 9. If you had a chance to bring one change to our barangay, what would it be and why it is important? If you had a chance to bring one change to our barangay, what would it be and why it is important? Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magdala ng isang pagbabago sa ating barangay, ano ito at bakit ito mahalaga? Again, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magdala ng isang pagbabago sa ating barangay, ano ito at bakit ito mahalaga? Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng magdala ng pagbabago sa ating barangay, ayun ay ang pagkakaroon ng awareness, mental health awareness, para sa mas matugunan ang ating kaisipang kalusugan sa ating barangay. Sa mga kabataan, nawawala sa landas. Yun lang po, salamat. Thank you very much, Binibini. Number 5. How will you encourage other young people in our barangay to be more involved in the community service? How will you encourage other young people in our barangay to be more involved in community service? Paano mo hihikayatin ang ibang kabataan sa ating barangay na maging mas aktibo sa paglilingkod sa komunidad? Paano mo hihikayatin ang ibang kabataan sa ating barangay na maging mas aktibo sa paglilingkod sa komunidad? Number 7, your answer. Paano po nga ba hikayatin ang kabataan na mas aktibo sa paglilingkod? Hihikayatin ko ang kabataan na mas
maging aktibo. Paano mo hihikayatin ang ibang kabataan sa ating barangay na maging mas aktibo sa paglilingkod sa komunidad? Higayatin po sila sa paraan na mas maging aktibo sa paraan ng pagtutulungan at pagkakaisa sa bawat kabataan upang maging mas aktibo at dapat Thank you, Binibini number 7. And narinig na po natin ang kanilang mga Ako po ay naninindigan laban sa lumalalang issue ng teenage pregnancy. Bilang isang kabataan, nakita ko kung paanong maraming kabataan ang napapasok sa responsibilidad na hindi pa nila kayang pasanin. Dahil sa pressure ng lipunan, social media at maling konsepto ng pagmamahal. Naniniwala ako na sa murang edad, dapat tayo'y nag-aaral, nangangarap at hinuhubog ang kinabukasan. Hindi nagbibilang ng gatas, lampin at luha. Hindi kasalanan ang magmahal. Pero kasalanan sa sarili ang kalimutang tayo'y may halaga at pangarap. Plano kong itaguyod sa edukasyon ang reproductive health, self-worth at tamang pagpapasya upang mamulat ang buong kabataan. Dahil naniniwala ako na ang kabataan ay para sa pangarap, hindi para sa pagdalamhati ng maagang responsibilidad. Thank you very much. Ang pangangalaga sa kalikasan. Ako ay naniniwala na isa ito sa pinakamalaking bahagi ng ating buhay. Ngunit, araw-araw itong nasasaktan dahil sa polusyon, pagbaha at epekto ng climate change. Sa gitna ng krisis na ito, nakita ko kung gaano tayo kaapektado mula sa kabuhayan, kalusugan hanggang sa kinabukasan ng kabataan. Ako ay naniniwala na bawat maliit hakbang ay may malaking epekto. Mula sa pagtatanim ng punong kahoy, pag-iwas sa plastik, at ang pamamahala ng basura, tayo ay nagiging bahagi ng solusyon. Bilang isang Binibini, gagamitin ko ang aking boses at plataforma upang hikayatin ang kabataan at ang buong komunidad na magkaisa at kumilos para sa Luntiang Bautista. financial literacy para sa komunidad at edukasyon. Naniniwala ako rito dahil nakikita ko kung paano naapektuhan ang maraming pamilya at ang edukasyon ng mga kabataan. Dahil sa kakulangan, sa kalaman sa paghawak ng pera. Bilang isang kabataan, naniniwala ako hindi sapat ang isang ayuda, ngunit ang solusyon sa kahirapan ay edukasyon at kahirapan. Sabi nga ni Benjamin Franklin, an investment in knowledge that always pays an interest. Plano kong magsagawa ng isang community talks, workshop tungkol sa pag-iipon, pagnenegosyo, at pagplano paggawa ng magandang kinabukasan. Dahil kung matututo tayong maging wais sa pananalapi, magiging maunlad ang ating kinabukasan at ang ating barangay ay magiging bukas sa
kinabukasan. Thank you. Thank you very much, our Binibini number 3. Education is a right, not a privilege. Ngunit sa realidad ng ating lipunan ay marami pa rin ang kabataang hindi nakakapag-aral. At bilang isang binibining Grand Bautista candidate, pinili kong manindigan para sa edukasyon. Ang pinakamabisang sandata laban sa kahirapan. I plan to create small learning sessions in my community kung saan maaari kong ibahagi ang sarili kong kaalaman sa mga kabataang kapos sa pagkakataon. Isang simpleng paraan para sa mas magandang kinabukasan ng bawat kabataan. Because real change starts with a heart that is willing to serve. Kahit walang kamera o kahit walang palakpakan. Edukasyon ang laban ko. At ang tagumpay na nais ko ay para sa lahat ng kabataang nangangarap. Some girls wear heels to feel tall. But me, I stand tall because I carry a cause. Narito ako upang ipaglaban ang karapatang makapag-aral ang bawat kabataan. Handang magsilbi para sa ikakabuti. Our Binibini number 4. Pagpapalaganap ng kamalayan sa gender equality para sa mga kabataan. Naniniwala ako dito dahil nakita ko kung paano maraming kabataan ang mas pinipiling manahimik at magtago ng kanilang tunay na pagkatao dahil sa takot na hindi sila tanggapin ng lipunan. Naranasan ko ring masaksihan ang kalungkutan at pangamba ng isang kaibigang hinusgahan dahil sa kanyang gender identity. Bilang kabataang may boses, plano kong magsagawa ng seminars at open forums sa paaralan at komunidad, kung saan makalilikha ng ligtas na espasyo mapag-uusapan ang respeto, pagtanggap at pantay na karapatan para sa lahat. Dahil naniniwala ako na ang kabataang kayang tumanggap ay kabataang kayang bumuo ng lipunang makatarungan, mapagmahal at pantay-pantay. Young voices for equal choices. Our Breaking barriers, building bridges. A vision for gender equality and women's empowerment. Sa panahon ngayon, hindi sapat na manahimik. Bilang isang kandidata ng Binibining Grand Bautista, dalangin ko ang isang lipunang walang kinikilingan, kung saan ang babae ay pinapakinggan, ang lahat ng kasarian ay tinatanggap, at ang bawat isa ay may puwang para mangarap at magtulungan. Ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi pumili ng kasarian, anyo o pagkakakilanlan. Samantala, ang empowerment ay hindi lang tungkol sa pagiging malakas, kundi sa pagkakaroon ng boses, respeto at karapatan sa loob ng tahanan, paaralan o lipunan. Para sa kababaihan, para sa lahat ng kasarian, para sa mas mga tao at makulay na bukas. Sama-sama nating ibandera ang lakas at kagalingan ng lahat ng kasarian. Thank you very much, our Binibini number 6. Body positivity at self-attested. Naniniwala ako rito dahil naranasan ko masabihan mismo ng mataba at hindi bagay ang katawan ko. Ngunit natutunan kong mahalin ang aking sarili at doon nagsimula ang aking tunay na kumpiyansa. Ang tunay na kagandahan ay hindi base sa standard ng lipunan.
kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa kung sino ka. Lahat tayo ay magkakaiba at doon nagsisimula ang pagiging special. Plano kong gamitin ang aking advokasya upang ipaalala sa bawat kabataan at lalo na sa mga kababaihan na hindi mo kailangan baguhin ang iyong sarili upang matawag kang maganda, kundi ito ay isang kalayaan. Thank you very much, Judge John Carlo Alinson-Moreno. Ayan, good evening. Good evening po. Ayan. Ito, hello, nandito ako. Nakikita mo ba ako? Hindi po. Hindi mo ako nakikita? Ah, sige. Pero naririnig mo ako ng maayos. Yes po. Okay. Relax lang. My question is this. Karamihan sa mga kabataan ay natatakot umakyat sa entablado at nahihiyang ipakita ang kanilang talento. Kung bibigyan ka ng 5 minuto upang kausapin ang isang batang nahihiya o natatakot humarap sa madla, ano ang sasabihin mo sa kanya at bakit? Uulitin ko yung tanong. Karamihan sa mga kabataan ay natatakot umakyat sa entablado at nahihiyang ipakita ang kanyang talento. Kung bibigyan ka ng 5 minuto upang kausapin ang isang batang nahihiya o natatakot na humarap sa madla, ano ang sasabihin mo sa kanya at bakit? Thank you po for that very challenging question. Well, if bibigyan po ako ng 5 minuto para kausapin kung sino mang someone na yon, sasabihin ko po or ikakwento ko itong pinakang first time pageant ko, experience. Because alam ko po na makakatulong sa kanya ito. Kasi ikakwento ko po sa kanya kung ano yung experience ko as first timer. Because I know na mapapalakas po or matutulungan ko na mapalakas yung loob niya kapag nalaman niya kung gaano ko napalakas yung loob ko. At alam ko din, sasabihin ko din po na alam ko at alam niya na kaya niya din dahil nakaya ko. Thank you. Thank you very much for the answer. Binibini number 4. And your judge is? Your judge is judge number 4, Miss Florine Jeric Lahara. Good evening. Are you ready? A little bit. Okay, so my question is, if you could name any historical figure, who would it be and what would you ask them? In Tagalog, kung makakakilala ka ng historical figure, sino ito at ano ang itatanong mo? Kung ako ay kung makakakilala ko ng historical figure, ang pipiliin ko po is si Dr. Jose Rizal. Then, i-ask ko po, tama po ba na ang kabataan pa ang pag-asa ng bayan? Dahil sa nakikita ko mas marami pa pong kabataan ang pinipili. Huwag mag-aaral at pinipili pa rin po ang tumambay na lamang. Parang sa point po na yon na matatanong ko siya, tama po ba na sila pa rin ang pag-asa ng bayan? Thank you very much, Bean. Okay kayo sa kanina. Ano yung pakiramdam na marami kang special awards na nakuha? Siyempre po, masaya. Okay. So ngayon, just to explain, back to 0 tayo. No? So wala nang bearing yung special awards. Kailangan lang masagot mo ng maayos yung tanong ng ating judge. May na-pick a judge.
Judge number 3, Mr. Louis Pangilinan. Hello, good evening. Are you ready? Yes po. Okay. So, kung bibigyan kita ng power tonight na bumalik sa nakaraan, ano ang babalikan mo? Ano ang babaguhin mo? At bakit? Salamat po sa inyong katanungan. Kung ako ay babalik sa nakaraan, babaguhin ko yung mga pagkakamali. Patatama ko upang pagbalik sa future. Okay na. Thank you. Thank you, Binibini number 6. Thank you, Judge